Nasaksihan ng 7 taong gulang na bata ang pagkamatay ng kanyang lola dahil sa gutom, mismo sa harap niya. Hawak niya ang natitirang pagkain pero hindi niya kinain. Nang matakpan ng puting tela ang lola niya, doon na rin natapos ang kanyang pagkabata. Mula noon, naniniwala na siya sa pera ang lahat. Naging isang matagumpay na babaeng negosyante siya. Naiiyak siya habang inaalala ang hirap ng pagtatayo ng kanyang negosyo. Napakahirap talaga. Naging dominante at mayabang din siya dahil doon. Pagkatapos ng interview, narinig kong may mga mayayamang ginang na nagchichismisan sa likuran. Ang isang segundo ay nakangiti at nagpapakuha ng litrato. At ang susunod. Aba, naglakas loob ka pang pag-usapan ako sa likuran. Walang nangangahas na makasakit sa puso ng isang malupit at makapangyarihang babae. Isang salita lang niya, mapapahamak ang asawa ng kanyang kaaway. Nanggigigil na nagmamakaawa ang mayamang ginang. Sa kanilang tahanan, siya rin ang masusunod. Lahat ay dapat sumunod sa kanya, pati sa pagdidikta ng susuotan ng anak niya. Ang sekretarya niyang 20 taon ng kasama, ay inaayos ang necktie ng asawa niya. Medyo nagulo ang pagkakalagay ng necktie. Lahat ba ng tao rito ay dapat sumunod sa kanya? Ang nakababatang hipag na kasamang nakatira ay itinuturing na banal ang bawat salita ng bayaw. Ngayon ay lalabas siya para pumili ng damit para sa kuya at bayaw niya. Suot sa ika-30 anibersaryo ng kasal. Ang anak na babae naman ay tahimik na nagpalit ng mas disenteng damit. Basta gusto ng nanay niya ay hindi siya karaniwang tumatanggi. Kumatok ang sekretarya at nagtanong kung kailan sila aalis. Si Sunny ay nasanay ng utusan ito na magkabit ng kanyang brooch. Pasensya na. Anong nangyari sa iyo nitong mga nakaraang araw? Nagtaka ang babaeng malakas ang loob. Parang lagi na lang siyang wala sa sarili nitong mga nakaraang araw. Matagal na kayong hiwalay, payuhan mo na siyang humanap na ng ama para sa anak niya. Para kay Sean ay, negosyo ang turing niya sa bawat okasyon. Pati na ang anibersaryo ng kasal. Ang masunor ang anak na nag-iisang babae, ay nagdala naman ng isang mahirap na binata para makilala niya sa araw na ito. Nanay. Para maipakita ang kanyang paninindigan, sinadya ng matapang na babae na tawagin ang 3 mayayamang binata sa kanyang tabi. Isa-isa niyang ipinakilala sa mahirap na binata. Ito ang unang pag-ibig ng anak niya, ang bunso ng pamilyang may-ari ng Shengde Group. Ito naman ang pangalawang boyfriend ng anak niya. Ngayon ay prosecutor sa korte. Ang pangatlo ay nag-aaral sa Harvard. Zing Shi. Oo. Sinabi ko to para sana umatras na ang mahirap na lalaking yun. Napahiya ang mabait na babae at hindi alam ang gagawin sa harap ng nobyo niya. Hindi niya inaasahan na hihiyang ganito sila ng nanay niya. Nagsimula na ang hapunan. Hayon, ipinakita ng takot sa asawa ang respeto at pagmamahal niya sa asawa niya sa harap ng maraming tao. Habang magkayakap ng masaya ang mag-asawa, pumalakpak ang mga kaibigan bilang pagbati. Napansin ng bayaw ang kakaibang reaksyon ng sekretarya. Kaya sinundan at tinanong kung ano ang nangyari. 20 taon ko siyang kilala. Ngayon ko lang siya nakitang uminom. Oo nga. Hindi ba pwedeng uminom ako kahit isang baso lang? Ang mahiyain at mahirap na binata ay nag-atubili at nais nang umalis agad. Napaiyak ang mabait na dalaga at hinayla siya papunta sa harapan. Ipapahayag ang kanilang relasyon sa harap ng lahat kahit na naghihiwa pa ng cake ang mga magulang. Kusang humalik. Kinagat ni Shunai ang kanyang mga ngipin. Napilitang aminin ang nobyo ng anak na babae. Nawala naman ang pagkaasim ng sekretarya. Sinadya niyang ibulong sa hipag niya kinagabihan. Na mahilig sa caviar ang anak niya. Meron pa. Huwag mong kakainin yung mga beans na nasa kanin. Ayaw man niya, pakainin mo pa rin siya. Mabuti sa katawan ang beans.